Ngayong episode, pumunta naman tayo sa CLSU, sa Central Luzon State University, para talakayin ang isang uri ng tilapia na mas malaki at mas mabilis din daw palakihin, ang nabansagang fast tilapia. Dating pangalan nito ay IDRC. Ipinangalan to sa funding agency from Canada. Around 2010, during that time, pinalitan namin ito ng pangalan. So ginawa na namin itong FAST or Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia Strain. Makikilala natin si Sir Karl Marx, ang direktor ng Freshwater Aquaculture Center ng CLSU. Ibabahagi niya sa atin kung ano nga ba ang kaibahan at uniqueness ng nabansagang fast na mga tilapyang ito. So itong fast na to actually ay ang unique feature nito ay fast grower siya. At the same time, ang pinaka-unique nito is late maturing siya. So with our breed, kahit na hindi ito sex reversed, ang mangyayari niyan, na-harvest mo na isda, hindi pa siya nanganak. Hindi mo na magiging problema yung unwanted reproduction. Kasi ang tilapia, talagang very prolific sila. Mahilig talaga, parang 4 months pa lang nagbe-breed na. Yes, sir. Nag-i-inbreeding, parang common problem na sa nagtitilapia. Sa ating strain na i-introduce ating mga kababayan, maaaring mga baguhan sa pagtitilapia or datihan na, isa pong solution ang inyong ino-offer. Yes, sir. Sa episode na ito, tatalakayin din natin kung papaano tayo makakakuha ng fingerlings para maging inyong breeders at magamit na rin para sa inyong grow out sa inyong tilapia farm. Well, with this program, we're looking into yung qualification ng interested farmer natin. No? Unang-una, yung site niya is capable to produce tilapia, yung water source niya, yung security para hindi magkaroon ng contamination. Yung magiging recipient namin is gaano ba kaluwang yung maseservisyo niya. Mas maluwang, mas maganda. Yung capacity. Yes. So, base doon, i-compute namin ngayon yung broodstock requirement niya. Okay. So kayo na yung compute yun yung number na ibibigay sa recipient. Pakinggan natin ang pagbabahagi ni Sir Karl Marx dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Magandang araw po. Ako si Karl Marx Quezon, ang currently director po ng Freshwater Aquaculture Center, na isa sa mga specialized research center ng Central Luzon State University. So, ang Freshwater Aquaculture Center ay actually under siya ng Vice President for Extension, Research and Extension. So, ang mandate po namin dito is to do different research activities related sa fisheries. So, ang pinaka-strength po namin dito sa Freshwater Aquaculture Center is on tilapia. So, we have the FAST or yung Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia Strain na kung saan previously ito ay actually dinevelop during around 1980s funded by the IDRC ng Canada. But after the project ay natapos na to, nakita ng CLSU ang potential nitong genetically improved fish na to. So, CLSU continued the breeding program until around year 2000. Naumpisa na po natin itong ibigay sa industry at currently, ang industry is actually benefiting from this breed ng tilapia. So, actually, ang Department of Science and Technology currently ay magbibigay ng pondo sa Freshwater Aquaculture Center dito sa Central Luzon State University. It is a very big program wherein we will be addressing one of the biggest issue ng tilapia industry. So, ang problem kasi ng tilapia industry is yung availability ng quality fingerlings. Even though we have these good techniques, good feeds, good nutrition, and everything, pagka ang breed ng fish mo na gagamitin ay hindi maganda, usually sasablay ang magiging operasyon. Alam naman natin, there are other tilapia breeds na available. Meron dito yung foreign, itong Genomar. Meron din dito yung dinevelop ang BIFAR. But makikita natin base sa datos ng fingerling requirement ng buong Pilipinas, year 2022-2023, ang fingerling requirement ng buong Pilipinas is around 2.1 billion. Ang BIFAR actually could only produce 200 million. So yung mga remaining nito will be coming from the private hatcheries. Kaya lang, walang datos. Ito bang mga private hatchery nito, sino-sino dito ang merong quality fingerlings? Sino-sino dito yung mga hindi quality ang fingerlings?
Kasi ang claim ng mga stakeholders natin, ang problem is yung availability ng quality fingerlings. Kaya ngayon, nakita nila ang potential nitong CLSU breed, itong fast strain na dinevelop ng CLSU. That's why, with this year until next year, our aim is really to expand, upscale our operation. At the same time, ay ikalat namin itong aming tilapia breed sa buong Pilipinas. Dating pangalan nito ay IDRC. Ipinangalan to sa funding agency from Canada. So, kaya usually sa ngayon, pag pumunta ka ng Pampanga, ang alam ng mga tao is IDRC. Pero around 2010, during that time, pinalitan namin ito ng pangalan. So, ginawa na namin itong FAST or Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia Strain. So, itong FAST na to actually ay, ang unique feature nito ay fast grower siya. At the same time, ang pinaka-unique nito is late maturing siya. Napaka-importante na ang isda ay late maturing. Kasi sa tilapia aquaculture, pagka ikaw ay grower ng tilapia at early maturing isda mo, usually ang culture period within 4 to 5 months. Pero pagka 4 months pa lang nanganak yan, expect mo hindi na lalaki mga original mong in-stock. At the same time, dadami yung mga isda dyan sa iyong fish pond. So, at the end, ang mangyayari, mixed sex yan. Halos malilit ang isda mo. So, with our breed, kahit na hindi ito sex reversed, ang mangyayari niyan, na-harvest mo na isda, hindi pa siya nanganak. Ayan, grabe, napakalaki pala talaga. And meron kayong programa ngayon na ipapakalat ang napakagandang strain ng tilapia, sir. Yes. At ano po ba itong strain na ito? Ang strain na ito, ito yung tinatawag namin previously na IDRC because ang funding agency nito is yung IDRC from Canada. But we changed it from Freshwater Aquaculture Center Selected Tilapia Strain o yung FAST strain. Nakikilalang FAST. Yan. Para po sa mga viewers natin na currently or matagal ng panahong nagtitilapia, ipakikilala po natin yan kung hindi nyo pa kilala yung pinaka-uniqueness ng etong inilulunsad ng ating gobyerno. Katulong po ang CLSU na ipakalat ang strain na ito. Sir, ano po ba yung unique dito pagdating sa paglaki at syempre ano yun sa kanyang timbang? Yes. Itong fast strain na to actually together with other breed ng tilapia, fast grower din to. Okay, kumpara sa mga traditional at mga local natin. And then one of the unique feature din itong fast strain natin is late maturing siya. Napaka-importante ng isdang late maturing because sa growth operation na will take 4 to 5 months, kailangan hindi nanganak yung isda. Kaya yung iba ang ginagawa is sinesex reverse ang tilapia to produce all male para hindi sila manganak sa fish pond. So dito, sa fast strain, you can also perform sex reversal, pero you can also kahit na hindi ka na mag-sex reverse, okay lang. Hindi mo na magiging problema yung unwanted reproduction. Kasi ang tilapia, talagang very prolific sila. Yeah, mahilig talaga. Parang 4 months pa lang, nagbe-breed na. Yes, sir. Nag-i-inbreeding. Parang yes, common problem na sa nagtitilapia. Sa ating strain na i-introduce ating mga kababayan, maaaring mga baguhan sa pagtitilapia or datihan na, isa pong solution ang inyong ino-offer para dito sa strain na. At paano naman po sila makakakuha or paano magka-qualify sa programa na ito? Well, with this program, we're looking into yung qualification ng interested farmer natin. No? Unang-una, yung site niya is capable to produce tilapia, yung water source niya, yung security para hindi magkaroon ng contamination. So pagpasado siya dyan, so actually ang problem dito sa mga ibang accreditation system, medyo napakaraming, yun ang feedback, napakaraming mga documents na hinihingi. Okay? Iba't ibang documents from the LGU, from the government. Pero sa amin, ang gusto namin is mapabilis na kung saan ang ordinary farmer would, could have this breed of tilapia. Yeah. So, sa amin, basta qualified ka, bibigyan ka namin. Libre lang po. Yes. Oo. Ngayon, kung anong requirement ng LGU nyo, bahala na kayo dyan. Labas na kami. Basta sa amin, qualified kayo, we'll provide you the fish. Bahala na kayo mag-comply sa mga business permit, kung ano-ano pa mga permit na nire-require sa inyong mga lugar. Ayan. So, ilan po ba ang number of thousands ba ang fingerlings na makukuha nila? Gaano po karami sa isang recipient?
Yes, ang unang titignan namin is yung magiging recipient namin is gaano ba kaluwang yung maseserbisyo niya. Kung may 3 hectares siya. Yeah, so, kung halimbawa, hindi sir, yung grow out farmer na mabibigyan niya ng fingerlings, gaano kaluwang, mas maluwang, mas maganda. Yung capacity. Yes, oo. So, base doon, i-compute namin ngayon yung broodstock requirement niya. Okay. So kayo na yung compute yun yung number na ibibigay sa recipient. Pero dito, kung ganyan, dito okay na. Yung after 3 weeks, 4 weeks na. Dahil mo na ito nagdala. Pero ito, ako po si Danilo de Gracia, taga Purok, Trisby, Catalanacan, Muñoz, Nueva Ecija. Sa ngayon, nakatanggap ako ng libre na breeder is 15,000. 7.5 line 1, 7.5 line 2. Nagpapasalamat po ako sa FEC, kay Sir Carl, sa lahat ng mga tauhan ng FEC. Maraming salamat po sa pagbigay ng libre sa amin. Yes. Ang current status nitong ang aming broodstock production dito is we have dedicated a facility to cater itong ating mga hatchery operator. Okay? Ang problem sa ngayon, dahil kami ay nasa university at ang mandate namin is mainly on research extension at hindi sa production kasi research center kami, hindi kami makakapag-upscale ang aming operation. Base sa datos namin, in every year, nakakapag-produce lang kami, nakakapag-dispose lang kami around 300,000 broodstock para sa aming mga hatchery operator na nagre-request. Actually, ang problem nga namin dito, pagka ang isang hatchery operator nag-request siya ng fingerlings, minsan maabot ng months, 4 months, even sometimes 6 months, bago namin siya maserbisyuhan. Kaya yung iba actually, nahihirapan sila, natatagalan sila. So, ang ginagawa ng iba is, nag-import sila from other countries such as Thailand. Ngayon, with that problem, so with this incoming program namin ngayon, ang isa sa component nito is to upscale our operation. From 300,000, we are aiming at the end of the program, we will be producing 1 million tilapia broodstock every year. Ngayon, ito ngayon nagiging problema. Since napakaganda ng feedback nitong FAST sa industry, ang nagiging problema dito, nakita namin, kasi every time na magbebenta kami ng fingerlings to our clientele, nag-i-issue kami ng certificate na ito talaga ay galing sa LSU. Ngayon, ang nakikita namin, yung iba, bibili lang ng konti na breeders. So, we will be issuing. Okay? And then, nababalitaan namin sa industry, milyon-milyong fingerlings ang pinoproduce nila. Pero looking at our data, ang kinuha lang niya sa amin is konti. That would not produce that million. So, ibig sabihin, ginagamit ang pangalan namin para sila makapagbenta at may promote yung kanilang produkto. Kahit na hindi quality mga breeders nila, kahit na sanggaling breeders nila, ang pinapalag nila is yung certificate sa amin. Kaya with this incoming program, ang isang tinitingnan namin dito, we will be creating an accreditation system. Ipupull namin lahat ng mga kumuha sa amin and we will be opening to them that we will be accrediting already ito. We will be setting up an accreditation system para to ensure na itong mga kumukuha sa amin is fully accredited, na kung saan may ensure namin na talagang quality ang kanilang fingerlings na ipoproduce. So, dito magkakaroon ng close monitoring. So, pagka hindi nila sinunod yung nasa system na iseset namin, definitely, hindi na namin sila mabibigyan ng aming fast breeders. So, matatanggal na yung kanilang lisensya, kumbaga. Yes, itong sa project, sa program na darating, actually, ibibigay namin itong mga breeders ng libre. So, ang counterpart ng mga farmers ay yung palalakihin lang ito sa kanilang farm at gagamitin ito. So, ngayon, to become a farmer cooperator, so, papasok sila sa accreditation system. Dapat, unang-una, ang facility nila is capable to produce tilapia. Walang question dyan dahil karamihan dyan capable naman. Ang next problem dyan at ang pinaka-importante is hindi sila gagamit ng ibang breed ng tilapia.
Kasi pagka gumamit sila ng breed ng tilapia, hindi namin masisiguro sa ating mga clientele, sa mga growth operator na itong pinaghalo-halo nila na breed na to will be showing a good performance. Because ang sure lang namin, itong breed namin ay magandang performance, kaya we will be requiring them na purong fast ang kanilang gagamitin. Pero iniisip namin, pwede kasi ang system ng accreditation namin is regular or full accreditation at meron yung associate. Kasi talagang merong iba na kukunin lang sa amin yung fast is lalaki or babae and then gagamit silang ibang breed ng tilapia. So we're considering that one na maging associate ang kanilang status. Yes, actually yun ang main issue, kaya mas piniprefer namin yung talagang puro kasi hindi namin ma-ensure yung quality. What if itong ipapares nila is hindi natin alam ang breed nito or strain nito? What if maging pangit ang resulta? So magiging feedback din nun, mahihila yung credibility ng fast. Kaya nga, as much as possible, we will be looking first sa accreditation system namin, sino-sino ba mga interested na maging regularly accredited na hatchery operators. Pero ito ang dapat nyo gawin. Kailangan purong fast lang ang gagamitin nyo to ensure talagang quality ang yung fingerlings na ipoproduce. Ang mangyayari nito, padadala lang namin to sa airport at sasalubungin na lang nila sa airport sa kanilang lugar. Like for example, itong program kasi ito, majority of the hatchery operator na na-identify namin is sa South Cotabato. Dahil itong area na to, dito nakita na booming ang tilapia industry. Dito sa Luzon area, medyo nasa peak na siya. So, meron mang room for expansion, hindi na ganun kalaki. Pero dito sa Mindanao, napakalaki pa ng potential ng expansion ng tilapia industry. Kaya doon namin ibabagsak karamihan ng aming tilapia breed. Mga kababayan natin, good news na po sa inyo yan. Ang hihilingin na lang po natin sa inyo is yung mahabang pasensya na sumunod, mag-comply sa mga requirements. At sigurado po kayong mabibigyan. Pumunta na lang po kayo sa description. Ay lalagay po natin ang contact details kung paano pa kayo makapag-communicate at makuha ang additional information para makuha nyo ang compliance na kailangan ninyo para makakuha ng panibagong strain na talagang merong solusyong ibinibigay sa ating mga tilapia farmers. Hindi ko na sasabing agree sa agri, ngayon naman agree sa fisheries, sir. Yes. Agree ba kayo sa fisheries? Agree sa fisheries. Approve. Don't forget to like and subscribe.